So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, nabuksan na po itong desktop na pagmamay-ari ni Bryce Hernandez. Bali, itong desktop na to, dito daw po makikita ang mga ebidensya dito po sa maanumalyang flood control project. At ang nakakagulat dito mga kababayan, no, bukod kay Jinggoy at saka kay Joel Villanueva, may mga senador pa palang sabit dito po sa maanumalyang flood control project na makikita nga dito po sa desktop ni Bryce Hernandez. So, mga anim. So, sino-sino kaya ito? No? So, ito, para makuha natin yung point, no, basahin natin yung balita. Okay? Ito, galing itong Inquirer. So, sabi dito, no, Hernandez lawyer hints at more senators linked to flood control mess. Okay? So, Hernandez lawyer, si Raymond Portun. Na abogado din po ni Bong Revilla. O nga pala, di ba? So ngayon, ang napangalanan na po kasi sa Senado, si Jinggoy at saka si Joel Villanueva. Ayan po yung pinangalanan po ni Bryce Hernandez. Ngayon, si Bong Revilla naman, ang nagpangalan naman dito, no, si Henry Alcantara. Okay. Para you get the point, no? So, ilan ba yung sinasabi dito? Ilang senador? So, sabi dito, 6 senators may be implicated in flood control anomalies. So, 6. Bali nakapagpangalan na po si Bryce ng 2. Si Joel niya at si Jinggoy. So, may 4 pa. Okay. So, si Bong Revilla, tandaan nyo si Henry Alcantara nagbanggit. Oo. So, tingnan din po natin, no, in the near future, kung mababanggit din dito sa desktop nga po ni Bryce Hernandez itong si Ramon Bong Revilla Jr., no? Okay, continue. Sabi dito, 6 senators may be implicated in flood control anomalies according to evidence presented by Bryce Hernandez, the dismissed engineer of the Department of Public Works and Highways. His lawyer, Raymond Portun, said on Tuesday. So, kahapon. The revelation came after the Senate President Vicente Soto III granted Hernandez permission to temporarily leave the Senate premises on Saturday to gather evidence supporting his allegation of payoffs and kickbacks. Okay. So, continue natin. At least you get the point, no? So ito pa yung sabi po ni Raymond Portun. Now, if you were ask me, from what I know, there are 6 senators, Portun said in an interview with One News. So actually may video tayo dito. Para mas maganda, no? Panoorin na lang natin tong video na to. So actually medyo meron na akong medyo kinakaba-kabahan ako dito sa statement na to, no? Kasi mukhang, ako ba? Ito, panoorin muna natin to, sige. And the documents go that Bryce is holding on to, how far up or how far down pa ang kanyang mai-implicate? Even if I suppose kasi you're not yet ready to give names, additional names. Pero for example, legislators, how many more are we talking about here that he can implicate or that he would implicate down the line? Kung ako po yung tatanungin nyo, alam ko merong 6 na senador . Dagdag pa yon. Hindi to total. Sa mga dokumento incumbent po. So, 6 na senador pa, ha? Hindi, 6 lahat in total. So, 6 na senador yung implicated sa flood control project. Sa distrito pa lang po ni Bryce. Sa distrito pa lang ni Bryce, tandaan nyo. Yon, incumbent by senator. Meron pong 2 na hindi incumbent. Yung 2 po ex. So, ngayon, 2 congressmen naman po, at least from... So, focus tayo dun sa senador. So, barely merong 6. Okay, may 6. So, yung 2 na pangalanan niya na. Si Jinggoy, teka lang, lakayan natin. Si Jinggoy at saka si Joel, na pangalanan niya na. Bayan, ang gulo, teka. Yan. So, ngayon, may 4. So, 4 na lang. So, bali ang clue po ni Raymond Portun, yung 2, hindi na po senador. Okay. So, baka si Bong Revilla ngayong isa. Baka lang naman. Tapos yung isa, yung isa medyo malalim to, no? Mayroon pag-speculate, no? Pero may naisip ako, yung dating Budget Appropriation Senador Committee, no, na appointee ni PBBM ngayon.
Ako lang, baka lang, hindi ko sinasabing siya, baka lang. Pero by the way, continue natin to, baka, para di mabitin yung video. Sige. Incumbent ba yung senator? Meron pong dalawa na hindi incumbent. Yung dalawa po ex. So, Ngayon, six. 2 congressmen naman po, at least from what I had been shown initially, the list can actually be longer because Bryce said that there are more inside that computer. Lumabas na yung pangalan ni Mr. Ko, lumabas na yung pangalan ni Mitch Kahayon, meron pa pong mga iba. Meron pa po. Mga ilan kaya? Mga Ballpark, ilan? sir. Ballpark, yeah. Si Felstar po lumabas na. May isang dosena pa kaya? May isang dosena pa kaya, congressman? Parang tawaran no? Hindi siguro, Ayun, I don't think so. sa Then, you have to understand, guys, that this is only one district, meaning Yes, sir. Bulacan district. So in other words, there is always, may nagtatanong sa akin, bakit wala si Cheese? And my answer to that is, Yeah. I'm almost sure, probably hindi ma-mention si Cheese, simply because walang insertion doon. Si Sa Bulacan. Escudero, wala doon. Hindi ko sinasabi na wala siyang insertion somewhere else. No? So, kasi si Cheese nga po, yung insertion nga ni Cheese, nasa Sorsogon. Di ba? Yung insertion po ni Cheese, 2025 budget, nasa Sorsogon. So, hindi na po ito hawak ni Bryce Hernandez. So, ang kailangan tanungin doon, kung sino yung district engineer po doon sa Sorsogon. Pero ito, at least in so far as Bulacan 1st District is concerned, ito lamang mga talagang involved. No? So, merong initials lang kasi. No? Yung initials doon sa, na makikita mo talaga kung sino yung proponent. No? And up to now, I haven't really extracted from Bryce who are the personalities corresponding to the initials. Wait, sorry. I want to be very clear about this. In the Senate, you said 6 more senators or 6 in total, including the ones already named? The one I have seen po at 6. He has already mentioned Senator Joel, Correct. Senator Goy. Villa. And Revilla. Yun lang. Former Senator Revilla. Well, sorry, that's from Henry Alcantara pala. Sino ba That's yung under kay Senator under the Senate? Yung meron pa pong isa, I am not at liberty to say. I should allow Bryce not to be the one to disclose Okay. that. Okay, yan So, malinaw. So, ibig sabihin may 4 pa. May 4 pang papangalanan si Bryce Hernandez. Di ba? So, by the way, mga kababayan, dyan sa team replay, i-comment nyo nga dyan kung sino yung sa tingin ninyo itong 6 po na to na posible nga pong nakalagay po dyan sa malistahan nga po ni Bryce Hernandez. No? So, sa tingin nyo lang, dyan sa team replay, sino yung 6 po na to? So, meron na tayong 2 libre. No? Si Jinggoy tsaka si Joel Villanueva. No? So, 4 na lang. Okay? So, ngayon mga kababayan, actually, itong 3 pa lang po na senador ngayon ang implicated. No? Base po sa mga hearing na nangyari nga po dyan sa Blue Ribbon Committee. So, ang napansin ko lang po talaga, dito po sa 3 senador po na to, na implicated po dyan sa flood control project po ngayon na anomalya, lahat po sila may history na po eh. Doon po ako nagtataka eh. So, hindi medyo napag-isipan lang natin to, balikan natin to So, una mga kababayan, si Jinggoy, nakulong na po ito 2004 po ata kung doon nakakamali. Diba si Jinggoy po nung si Erap po yung presidente nun, si Jinggoy po yung tinuturong bagman ni Erap. No? Doon po sa Payolo po sa Weteng. Well, nalusutan niya naman po yung kaso, pero eventually, nakasona naman po si Jinggoy. Sa PIDAP naman po ito. No, so guilty na nga po siya nun sa PIDAP, umapela, so not guilty naman ulit. Nag-apela eh. Oh. So, si Joel Villanueva, ganun din po si Joel Villanueva. No? Hindi rin po ito bago sa kanya itong flood control anomalies na skandalo. Kasi in the first place, yung si Joel Villanueva po, congressman pa lang sa SIBAC party list, implicated din po siya kay Napoles. And actually, mga kababayan, mariresearch yun naman to eh. Guilty po si Villanueva sa ombudsman. At sabi nga po ng ombudsman,
na dapat po matanggal bilang senador si Joel Villanueva. Kasi nung nangyari po yung pangungurakot ni Villanueva, congressman pa lang siya noon. Natapos yung kaso, senador na si Joel Villanueva. Nasasabi ng ombudsman, ano ka, hindi ka pwedeng maging senador, tanggalin ka. Yun nga lang po, wala palang kapangyarihan yung ombudsman na gawin yun. So nanatili po siya bilang senador. At syempre po, yung isa pa nga dito si Bong Revilla. As usual, si Bong Revilla din po, nakasama rin po siya doon sa na-implicate kay Napoles. Nakulong pa nga siya ng 4 na taon nata. Kung di ko nagkakamali. Di ba nakalaya siya 2018, tumakbo noong 2019 bilang senador, nanalo. No, at nakakatawa dito mga kababayan, no, nung in-implicate nga po itong si Bong Revilla ni Henry Alcantara, ang sabi, humihingi daw ng tulong si Bong Revilla sa kampanya. So, ibig sabihin nun mga kababayan, 2019 yun, o 2018. Kakalaya niya palang puno sa kulungan. Yun na, kung totoo yung sinasabi ni Henry Alcantara, hindi isipin niya yun, kakalaya pa lang sa kulungan, nanghingi na po ng pera ng kampanya, galing po sa flood control. Na malupit. So ngayon, ang interesting dito mga kababayan, no, bukod nga po sa 3 or 2 tao po na to, na senador, sino pa kaya yung ituturo ni Bryce Hernandez, no? Diyan po sa ma-anomal yung flood control project po na yan. And by the way, mga kababayan, no, syempre ako naniniwala po ako na mukhang may mga bagay pa po talagang hindi binabanggit itong si Bryce Hernandez. Meron pa yan, marami pang ano yan. Oo. So yan, no, so dyan po sa team replay, no, so kayo po, no, sa tingin nyo po, sino pa kaya itong mga senador po na to? So pa-comment na po sa baba. At binabasa ko pong lahat yan, no. At syempre, di ba, dyan din po sa team replay, pa-like, pa-subscribe. Di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay? So thank you mga ka-Streetwise. So kita na lang ulit tayo mamaya. Okay? So thank you, salamat, and babush!